on. But for now, let's move on to our guest speakers. Part of the things that Roots have been doing is to grow and develop more of the youth who will lead and who will succeed in progressing the fruits that we are doing here. So why did we only celebrate our first ever celebration of anniversary now after 3 years? You might be asking why. Bakit hindi kayo nag-anniversary ng first year nyo? It's because we wanted to do our self-discovery as well as the retreat of ourselves. So the first ever retreat happened here in Canada, and then in the United States on the second year, and then the third year actually we went in the Philippines. We aimed at more having participants of the youths, and part of those guest speakers now are those youths. So, yeah, screen share. So, you will see these youths really nag-evolve sila, not only because they attended retreat, but because in themselves, mayroon na talaga silang leadership on their own. So, dito lang natin lalong magagampanan at lalong matututukan ang like how can we give them an exemplification or ability to hone themselves and their skills further into leadership. So right now, one of our guest speakers that you will see, we have 4. These are all youths. Siguro sasabihin nyo, nag-change na ng age, so hindi na sila youth. At our time, they were still youth. But I'm still FYS. FYS, right? Yes. Forever young spirit. So here is the development of these youths who will become the future us, or the future leaders, as well as the mediums. The very first one is a lovely young, I specifically told them, I do not want to know what professional you are, because I know you are professionals in your own careers. But that to me is not the essence of this lifetime. I asked them, what is it that you are wanting to know and want to grow? So there's few things that they've shared with me, and I'm going to share them with you. Meriden is a serving medium actually in their own center. She understands that she cannot give what she does not have. She builds discipline and aligns with the values and beliefs of the Father. Understanding that is not an easy way, especially with many external forces testing one's faith, and being a medium is one of the challenging force. She continues to work on whatever she wants and aiming for. Her personal testimony is the experience of being flawed yet still unconditionally loved by the Creator. So she's experienced that. And so she wants to have this shared to others. She reflects that many, like Eve, hide from the Father out of a shame. Yet she believes it is essential to help others understand that while there are consequences to action, the Father's love remains boundless. For her, prayer, meditation, and astral experiences, and listening and sharing to the strength of her spiritual journey are a testament of who she is now in her faith.
A core value she holds is that no matter what the state of her faith she's in, she is never abandoned by the protector and the Father, which helps her to quickly rise again. She sees the Father as the shepherd and emphasizes the need to open one's spiritual understanding through silence and deep listening. And so, tonight, Meriden will be introducing to us the topic, Who Am I? Awakening and connecting to the true spirit within. Why am I here? Exploring our true purpose and connection with the Creator as she reveals the gifts and the shape of our relationship with each other. Embracing our role brings clarity, fulfillment, and deeper connection to our spirit. Ladies and gentlemen, our previous or last year retreater, a medium in her own spiritual essence, Meriden Batilaran. Ladies and gentlemen. Hello po, naririnig po ako? Yep, clear. Okay po, let me just share my screen for a moment. Papurit pasasalamat po sa dakilang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa lahat at bawat isa. Ako po ay nakikiisa at bumabati ng mapagpalang pasasalamat po sa inyo lahat. Happy anniversary po of the fruits of Holy Spirit. Nakikita na po ba yung PowerPoint ko? Yes. Okay, naka-full screen po ba? Yes. Okay, thank you po. Okay. So ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang maibahagi ang aking kaunawaan o sariling karanasan sa topic na awakening and connecting to the truth spirit within. So binigyan po ako ng key points so that we can navigate this topic well. So yung mga key points po na binigay sa akin is first, who am I? Second, purpose here on earth. And the third one, relationship with our Creator and what I have given. Actually, what I am sharing today is nabanggit na po siya doon sa Abot Sabi. But let me deliver it in my own understanding. Okay? So first one, who am I? According to Google, when we say who am I, this is a question of identity, exploring one's core values, beliefs, and the sense of self. So ako po ay nagnilay-nilay sapagkat ang katanungan na ito ay hindi ko lamang po maisasagot kung anong personalidad na meron ako ngayon at kung ano po ang pangalan ko. So nung ako ho ay nagnilay-nilay, ang pumasok ho agad sa aking isip ay ang mga pagkakataon na ako po ay nakakaakyat at nakikipag-ugnayan. Kapag po ako ay nakikipag-ugnayan, may proseso po kasi na ako ay linilinis. At sa aking paglilinis, nagkakaroon po ako ng glimpse doon sa mga nauna kong buhay o sa mga previous life ko na nagbibigay ng kaunawaan sa akin kung bakit ako ngayon at saan nanggagaling ang mga bagay na hindi ko maunawaan, bakit ko nararamdaman. Dito ko ho napagtanto sa every time na naglilinis ako na ang aking espiritu ay may katandaan na sapagkat ilang beses na po itong nabuhay. Nung bata po ako, tuwing naririnig ko po ang salita na ang espiritu ay matanda na, ang pumapasok po sa isip ko na ang espiritu is well experienced and knowledgeable. And in terms of faith, matatag na. But ngayon po sa edad ko, it is actually a wake-up call. It is alarming. Because sa tanda po ng espiritu ko, bakit andito pa rin ako sa daigdig at hindi ko pa kasama ang Panginoong Diyos? Nangangahulugan lang po na marahil hindi pa po ako nagtatagumpay sa daming beses na ako ay nabubuhay. At napagtanto ko din po na sa ilang beses na ako ay naglilinis, stagnant po ang pag-aaral ko. Ibig sabihin, ilang beses na akong nabuhay na ang kaantasan ko ay ganito. At with that, having that knowledge, it helps me to wake up.
It is a calling na kailangan kong magseryoso. Noong pong kabataan ko, nung nag-uumpisa po akong mag-aral sa Espiritismo, a month after lang po, nagdesisyon po akong maging isang talaytayan. Hindi po ako binigyan ng gift na tulad na kwento ng iba na nakakaramdam po sila ng ganito, na nakakakita po sila ng ganito, or sinabihan po sila na sila ay magiging talaytayan. Sa akin po mismo nanggaling kasi hinahanap po ng aking sarili na gusto kong gumawa na naaayon sa Diyos. Datapwat, nung panahong yun po yung sinasabi kong I am devoted, nag-aaral po ako, wala pong gabi na hindi po ako nananahimik umaakyat at every Sunday nagsuservice ako. However, dumating po yung time na ako'y sinubok. Bilang isang talaytayan, kailangan mong matutunang kumilala ng mataas at mababang espiritu. At ako po sa mga daladalahin kong natutunan ngayon, isa lang po ang nasabi ko. Lagi po akong tinuturuan in a hard way. Sabi ko nga po minsan nung nagkikipagkwentuhan po ako, sometimes binibreak po ako para ma-recreate. And at first, iisipin mo ang bigat po, no? Pero pag nagkaroon po kayo ng kaunawaan, ito po ay magaan lang. But going back, despite of the devotion that I gave in my younger self, dumating po yung time na inihiwalay ko po ang aking sarili. Ginawa ko po kung ano po ang aking naisin at hindi po naisin ng dakilang Ama. Ako po ay yung tinatawag na nahibo, naaliw po o nadapa sa mga manghihibo. Na-challenge po dito yung personal growth. Okay? And with that, sabi ko, ilang beses ko na din pong trinay na bumalik ulit sa pagiging devoted or pagiging committed. Pero bakit kaya ganoon? Nahihirapan akong bumalik. Then one time, I came across with this book, The Atomic Habits by James Clear. So ito pong librong ito ay tungkol po siya kung paano po ba magkakaroon ng good habits, and it is a explanation kung bakit nagiging failed kapag gusto ho natin magkaroon ng good habits. Sabi niya po dito, with outcome-based habits, the focus is on what you want to achieve. With identity-based habits, the focus is on who you wish to become. So in that frame, I realize nahihirapan po akong bumalik sa aking tungkulin sapagkat ang identity ko sa sarili ko, ako ay sumusubok lamang, hindi ako committed. Unlike kapag committed po ako, aayon na po ang galaw ko kasi I identified myself na dapat akong manunungkulan at reliable and responsible person ako bilang isang talaytayan o bilang isang mag-aaral ng espiritismo. So dito din po pumasok sa isip ko, kaya siguro marami sa ating mga mag-aaral ang hindi nagtatagumpay sapagkat ang lagi nating ina-identify as ourselves is tao tayo. So since tao ang identification natin sa sarili natin, ang nangyayari, yung mga alitigtigin ng pangtao, yung nangingibabaw. At ang alitigtigin na naaayon sa espiritu ay nakakalimutan natin. Kaya nga sabi po, ang tao ay makakalimutin. So with that, sabi po ni Pierre, we are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Kailangan po natin alalahanin na tayo ay hindi tao na nagkakaroon lang ng spiritual experience, kundi tayo ay espiritu na dumadaan sa katawang laman upang tayo ay matuto at matuntunho natin ang katotohanan. Kumbaga, ang identification po natin, hindi po dapat natin ini-individualize or linalayo ang ating sarili. Kapag kasi meron po tayong individualization, ang kaunawaan ko po idon, yung kagustuhan po natin ang ginagawa natin. Ngunit kung iyong iisipin at i-identify mo yung sarili mo na ikaw ay parte ng isang kabuuan,
Tulad nga po ng sabi, tayo ay nanggaling sa Diyos. Hindi po tayo tagalupa. Tayo ay taga doon kung nasaan ang ating dakilang Diyos. Doon po nagkakaroon ng paggising or paggising sa ating spirit. Alam niyo po ba sa pag-aaral, tinanong ko po minsan yung mentor po namin, bakit ganon? Kung tayo ay may daladalahin or at first, yung spirit naman natin is pure, then tayo ay nagkatawang laman, bakit papinili na dumaan tayo sa lupa para lang marumihan? So yun po yung unawa ko nung umpisa. Ang sagot naman po sa akin, datapwat na ganon, ang espiritu ho natin ay linikha na parang wala namang kaalaman. So, nandito tayo sa lupa upang mag-aral, upang makilatis natin kung ano ang naaayon sa Diyos at ano ang naaayon sa lupa. Sa madalit salita, ang the great teacher po talaga is yung experience na nararanasan natin. Kasi kahit anong salita po ang naririnig natin, kung hindi po natin ito na-experience, hindi po natin iyon mauunawaan. Kaya nga po ang mga aral na ibinababa ng kabatlayaan, kung minsan parang hindi po siya nagme-make sense or hindi po siya parang mababaw siya sa pandinig natin kasi ang kaunawaan na ginagamit natin ay kaunawaan ng pangtao na dapwat ang dapat na ginagamit natin ay naaayon sa espiritu. Kaya ang pag-unawa ko po sa purpose ho natin sa earth, sabi po sa nabasa kong article by Eldon Tanner, I strive to prove myself worthy by keeping the commandments so that I may return to the presence of God from whence I came. So, andito po tayo sa lupa upang tayo ay mag-aral, upang tayo ay magkaroon ng magkaroon ng kabanalan at kaamuan. Sabi nga po sa atin, ang pinaka nagtatagumpay na namuhay dito ay ang nagkaroon ng kabanalan sapagkat ang taong banal ay nakikiisa sa kagustuhan ng dakilang Ama. Hindi po lahat ng matatalino ay banal, ngunit ang lahat ng banal ay matatalino. Then, what is the relationship with our Creator? So tulad po nung sinabi ni Ate Len kanina sa introduction, ako po ay nasubukan na. Ilang beses ko na po na hindi pinagkatiwalaan ang sarili ko, kaya ako po ay nahihiyang humarap sa dakilang Ama, nahihiyang bumalik sa aking tungkulin. Ngunit ano ang dadalhin kung ganun po ang aking kaunawaan? Therefore, ang understanding ko po, ang Diyos ay hindi pag-ibig. Hindi siya nagbibigay ng hope sa atin. Kaya pinanghawakan ko po itong verse na ito na Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path smooth. So every time I'm having a hard time, not even the time I'm having a hard time, every day in my life, I always tend to pray na bigyan po ako ng kalakasan at kung hindi ko man po naiintindihan o pinagkakatiwalaan ng aking sarili, kayo po ang aking pinagkakatiwalaan. And it was tested and proven lalo na po sa time na ako ay makikipag-abot sabi. Kasi may mga oras na sa tingin ko, hindi po ako karapat-dapat na lukubin ng kabatlayaan. Ngunit kapag ako po ay nagpapaubaya at nagtitiwala sa dakilang Diyos, kusa pong bumababa ang kabatlayaan. Kaya ito po yung sasabihin kong relationship. So ano po ang maaari kong ibibigay? So as you can see po, ang pagbibiyaya ng Diyos ay palagi hong nandyan. Ang pagbibiyaya niya ay palaging buo na naaayon sa ating pangangailangan. At bilang isang mag-aaral, ang pinaka responsibilidad ko po ay matutunan kong ibigay ang aking sarili o ihandog po ang aking sarili ng buo sa Ama. Nang sa gayon po ay maihanda ko po, darating po ang panahon na maihanda po natin ang ating sarili at nang mapagkatiwalaan po tayo sa mga tungkulin na naaayon sa Espiritu. At nang maranasan na po natin ang sinasabi ng pag-uwi sa kanyang kaharian. So, yun po yung isi-share ko po sa
araw na ito, gusto ko pong iwan sa inyo yung verse na ito na Philippians chapter 3, verse 13 to 14. The one thing I do, however, is to forget what is behind me and do my best to reach what is ahead. So I run straight towards the goal in order to win the prize, which is God's call through Christ Jesus to the life above. Again po, dadagdag ko lang po, ang natutunan ko po, we need to learn to let go, o ang esensya ng sinasabi po sa atin ng mga banal na kilalanin mo ang iyong sarili ay kilalanin mo ang kaangkinan ng iyong espiritu. Muli po, maraming salamat po. Happy anniversary po sa inyo. Thank you po. Wow, maraming salamat sa inspiring words. See that? She became vulnerable and testified kung ano ang dinadaanan ng isang medium. With that though, yung meron siyang perseverance on continuing and progressing kasi meron siyang, alam niya kung anong gusto niya. So with us, sa ating bawat isa, nasa sa atin, kagaya din ng sinabi ni Mary, that our experience is the teacher. At kung ano ang natutunan natin, we bring that with us, it becomes part of us, and then we leave the things behind because we now have that experience to move forward. Maraming salamat muli, Meriden, for that wonderful sharing. At ngayon, we move on to our next guest speaker. This young gentleman is also a professional in his own rights. We met him through Zisor, and since then, you know, the universe gives you yung same flux of feathers flux together, the universal law of attraction. So since then, Jonathan is always most of the time attends our services during Sunday until such time that, oh, you can be part of us, kind of thing. So and no hesitation, Mark Jonathan agreed to be one of the great guest speakers today, and he also will be part of our retreat facilitators next coming year. Mark Jonathan shared a few things as he is a deeply reflective and spiritually grounded individual who views life as a continuous journey of learning, self-discovery, and with divine purpose. He is also a medium. You would know that I specifically chose mediums because there's a reason and purpose. Lahat po tayo ay medium in our own development. Lahat tayo may kanya-kanyang ginagalawan. Lahat tayo tinawag na medium. Iba-iba nga lang na antas at iba-ibang pagkatawag. Medium sa pagsasalita, medium sa pangungusap, medium sa ibang klase. He is his greatest strength lies in his patience to trust the Father's timing, allowing him to embrace both waiting and walking as sacred steps in fulfilling his higher calling, to inspire others toward their own spiritual awakening. Why is it important to understand them? By exploring your connection with the laws of the universe, you discover what the Father reveals in you, the gifts that shape your reality. And so, Mark Jonathan Magno from Bundok ng Palestina in Tarlac, Philippines, will be sharing with us the understanding of the laws of the universe na kinakailangan talagang maunawaan at matanto ng bawat isa. Sapagkat kung alam natin ito, mayroon tayong guide. And so, what will be the impact of this in your everyday life? What are these laws?
How do universal laws reveal the Father's gifts in you, and how can they bring clarity, fulfillment, and deeper connection? How can you align your lives with the spiritual laws? Without further ado, please welcome Mark Jonathan Magno. Sa iyong oras, kapatid. Magandang araw po. Happy anniversary sa Fruits of the Holy Spirit, at sa mga ating mga ina ay isang masayang araw ng mga ina din. Pag-alala sa mga katakilaan ng pagiging ina, ang una kong ibinabati sa inyo. Nang ibigay ni Ate Len yung topic with regards to understanding the universal law, ang una kong naisip is, Ate, ang challenging, sabi ko, no? Yun talaga po yung unang to share with you, ang unang because understanding the universal law gives us understanding the life itself, understanding how we are connected with with our Creator, and how we are connected with each other, how each moments, ang bawat karanasan, pagkakataon, panahon na nilalakaran natin ay konektado sa lahat ng mga batas na ito. At ito ang itinuturo sa atin ng pag-aaral, malayang pag-aaral ng Espiritismo. Na kung papaanong ang winiwika ng sabihin pa lang doon sa creation, magkaroon nawa ng liwanag, ay nag-umpisa na yung paggalaw ng mga batas na ito. Mula sa isang payak hanggang unti-unting umuunlad. Ito po ay isa sa mga pinakamahalagang pag-aaral sa Espiritismo o sa ating pag-aaral, ang pagkilala sa mga batas ng universo, sapagkat ang mga batas na ito ay absolute sila, infinite sila, at hindi nagbabago ang mga batas na ito. Ngunit ang pag-unawa natin ay lumalalim habang tayo ay nabubuhay at dumadanas ng iba't ibang karanasan na nagtuturo sa atin upang makilala ang tunay na ako at ang ating ugnayan sa Diyos. Mga batas na bahagi po na ipinagkaloob ng abot sabi kanina na tinanggap natin, at ipinapaliwanag nito ngayon kung ano ngayon ang pagtakbo mula sa isang batas or mula sa isang payak na kalagayan patungo tayo dun sa tinatawag nating progress or pag-unlad. At ang pag-unlad na ito ay ang kalwalhatian, na katulad din po ng sinabi ng unang speaker sa akin, ay ang pagbabalik natin sa Diyos, pagiging isa natin dun sa ating lumikha. Di po ba? Dito po natin makikita ngayon yung isang pinakamahalagang batas at pinakadakilang batas na nagpasimula ng lahat, ang batas ng pag-ibig. Kung titignan po natin, ayon sa isang abot sabing tinanggap dati, nang ipaliwanag niya kung ano ang batas ng pag-ibig or ano ang pag-ibig in itself, ipinaliwanag niya ito sa isang sa pagwiwikang ang pag-ibig ay ang lakas na nagdulot sa tao or nagsanhi sa tao upang mabuhay, magkaroon ng buhay at malikha ang lahat ng bagay. Dito po ngayon makikita mo na ang pag-ibig ay siyang larawan ng dakilang kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang walang hanggang ugnayan sa atin, sapagkat nagmula tayo, tipo ba, talsik tayo at kalarawan ng Diyos, talsik tayo at bahagi ng kanyang pagka-espiritu, na ang bahaging ito ngayon ay isang pag-ibig na pala sa kanyang pagkilos. At dahil sa pag-ibig na ito, hindi ninanais ng ating may likha na tayo nandoon lamang sa mga manatili tayong doon sa paghihirap at iba't ibang mga bagay na nagdudulot sa atin ng mga sakit, pagdurusa at mga iba't ibang bahagi na nagpapalungkot or nagpapanegate sa ating pagkatao, kundi ang pag-ibig na ito ngayon ay binibigyan tayo ng lakas upang bigyan at sumulong tayo, maunlad natin ang ating kalagayan at makarating tayo doon sa kaunawaan at bukas na kamalayan na mayroon tayong kaisahan sa Diyos, na nagmula tayo sa tinatawag nating speck of dust, sabi nga po, no? Isang hamak na alabok, pero nandoon sa kanya ang tipan ng pag-ibig. Natutungo siya, mayroong tipan ng sinasabing makakarating siya sa perfection. So, absolute ang mga batas na ito and hindi nagbabago. They maintain the harmony of everything. As we can see po, no, sa sobrang talino, sa walang hanggang katalinuhan ng Diyos, the universe itself, isa lang tayong speck of dust kung titingnan natin, the universe itself, at may isang angulo or kaunting bagay lang na lumihis
dito sa pagkalakha ng unibersong ito, ay magkakaroon tayo ng tinatawag na chaos or kaguluhan. Pero as we can see, everything flows in the harmony po, no? So ang mga batas na ito ay siya rin ngayon ang nagpapanatili ng harmony ng lahat ng mga bagay. At dito rin po mapapakita ang hustisya at pag-unlad ng bawat nilalang sa mundo man ng lupa at maging sa mundo ng espiritu. Sapagkat hindi po natatapos ang mga batas na ito sa mundo ng lupa lamang, kundi hanggang sa mundo ng espiritu. So unahin po natin ang batas ng pag-ibig at kawanggawa. So walang hihigit pa sa batas na ito. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin. Ito ay batas at kalikasan. Kalikasan po natin bilang wangis at kalarawan ng Diyos. Likas sa tao ang matutunan ang umibig. Likas sa kanya ang matutunan ang pagkakawanggawa. Eventually, sapagkat ito po yung pinaka-image and likehood natin doon sa ating Father, no? Ang tunay na antas ng pagiging pag-unlad ng isang espiritu ay hindi po natin makikita kung ano po yung kanyang kalagayan sa lipunan, economic status as we could say it, yung mga karangalang kanyang natanggap, kundi ang kakayahan niya kung paano mag-show ng compassion, pag-ibig, hindi lamang sa kanyang kapwa, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi ang pag-ibig mismo sa buhay, sa lahat ng nangyayari. Sapagkat sa pag-ibig po, linalagay na rin natin ang pag-unawa na ang lahat ng mga bagay ay may mga dahilan. Dumadaan tayo sa iba't ibang kaparaanan or iba't ibang antas ng buhay. Ang lahat ng iyan ay under sa pag-ibig ng Diyos. At dahil po, ang mga sa pag-ibig ng Diyos na ito, hindi natin maramdaman na may batas, lagi tayong nakasakal sa mga batas. Yun nga po yung part ng abot sabi kanina, no? Hindi tayo natatali lang sa batas. Meron tayong kalayaan ngayon pumili. Kalayaan na mapili ang ating bawat mga gagawin, kalayaan sa pagpili ng bawat landas na ating tatahakin. Pero mayroon po tayong tinatawag na batas ng sanhi at bunga, law of cause and effect. Sa mga ibang wika po, sinasabi ito ang batas ng galaw at ganting galaw or karma, which is proven scientifically, even in science po, no, in our known science. Meron tayong tinatawag na law of action, batas ng mga lakas, batas ng paggalaw. So dito, ang sinasabi niya, ang iyong bawat iginalaw ay mayroong kaakibat na ganting galaw. Nakapantay ang timbang ng ganting galaw na ito doon sa iyong ibinato. Ang lakas na iyong ibinato ay mayroong babatong pabalik sa iyo. Ito po ngayon ang nagbibigay sa atin ng pagkilala at pag-unawa sa ating mga buhay. Ang tao, katulad ng binika sa isang abot sabi, malaya siya sa pagtatanim ng mga binhi na kanyang ginanais itanim. Malaya po siyang pumili, malaya niyang itanim ang lahat ng binhi na to. At kung ilalagay natin ang binhi na to, ang mga binhi na to ay mga pag-iisip, paggalaw, pananalita, mga damdamin, emosyon, sapagkat ang lahat pong yan ay lakas, collective force ang lahat ng iyan. At ito po, kapag nagbunga, ngunit sa bunga nito, wala nang kalayaan ng tao sa pagkuha ng bunga sapagkat kung ano lamang ang kanyang itinanim ay siya rin naman ang kanyang aanihin. Ito po ang batas na ngayon na ilalagay sa atin upang makita natin kung bakit tayo dumadanas sa iba't ibang mga bagay at bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag nating mga pagsubok. Ito pala ay mga bunga ng ating mga ginlaw upang sa gayon, hindi po isang pagpaparusa, kundi isang pagkakataon ngayon sa atin na matutunan natin at maituwid natin ang mga bagay na nagawa nating paglabag sa mga una nating kabuhayan. Dumadaan tayo sa iba't ibang antas ng kabuhayan, iba't ibang antas ng mga proseso sa buhay. At itong mga ito po ay may itinuturo sa atin. At bahagi ng batas ng galaw at ganting galaw ang pagpapaalala sa atin ngayon kapag naunawaan natin ang batas ng galaw at ganting galaw ay umaayon ngayon ang nakaraan natin ay may kaugnayan sa ating kasalukuyan. At ngayon ang pag-unawa natin sa kasalukuyan
ay bibigyan natin ngayon ng pagpapahalaga ang ating mga ginagalaw at isinasagawa sa kasalukuyan ito sapagkat natututunan natin na ito din ang ating pagtatanim ng mga bunga upang sa gayon ay makita natin sa sandali ng ating mga tinatawag na kinabukasan ay maisagawa natin or maani sa kinabukasan natin ay makuha natin yung mga bunga na ating inanasa. Ang lahat po ng bagay ay may kosa or cost and effect. Tayo po bilang tao ay mga effect din ng dakilang cost. At ang dakilang cost na yun, the first cost of things, sabi nga po niya, no, ang unang sanhi ng lahat ay ang Diyos. At kung tayo ay epekto ngayon, dito sa batas ng tayo ngayon ay epekto, tayo din ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang sa gayon ay maunawaan ang batas ng cause and effect na to, o batas ng galaw at ganting galaw. At kaakibat ng batas ng galaw at ganting galaw na naroong nagsasaayos sa ating buhay sa mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay ay yung tinatawag nating batas ng mulit-muling pagsasalaman or mulit-muling sabi po kasi dati natin, ang term natin is mulit-muling pagsasabuhay. Pero kung titingnan po natin, iisa ang buhay at ito'y walang hanggan. Kaya po ang sabi ng Batlaya, iisa ang buhay, ang nangyayari ay mulit-muling pagsasalaman or ang tinatawag nating reinkarnasyon. Kambal ang batas ng reinkarnasyon at karma sapagkat ito ngayon ang nagsasagawa upang makita natin ang dakilang hustisya ng Diyos. Hindi ito isang kaparusahan, hindi ito isang tinatawag nating pagpapahirap, sapagkat hindi naman po ang espiritu or ang espiritu sa kanyang sarili, kung nga nagkasakit tayo, hindi naman po iyon mararamdaman ng espiritu kung tutuusin. Nararamdaman lang natin ang sakit nito sapagkat nakatali pa tayo sa gaspang ng mga magnetismo na mayroon tayo. Ayon po sa aking pagkakaunawa, no? So, ito po ang batas ng karma at reinkarnasyon ngayon, ang nagbibigay ng hustisya ng Diyos sa atin. Nagpapakilala sa atin ng dakilang pag-ibig na hindi tayo na ito pala ay isang kapatawaran ng Diyos pagkakataong ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga po, ang wika ng mga Batlaya, walang maiwan sa Hades. Walang maiwan doon sa tinatawag nating taliwas sa sinasabi ng mga iba't ibang pananampalataya na pagpaparusa ng Diyos. Kundi ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng pagkakataon at ang pagkakataong ito ay sa pamamagitan ng ating bulit-muling pagsasalaman or iba't ibang antas ng pagsasabuhay na ating dadaanan na magtuturo sa atin ng mga bagay na ikauunlad ng ating kaluluwa at ng ating mga espiritu at kaluluwa. So dito po ngayon, inalalagay natin ang batas na ito ay nakaayon pa rin sa batas ng pag-ibig. At sa pamamagitan po nito, tinatawag natin ang batas ng pag-unlad. Ito po ang isang dakilang pag-ibig ng Diyos na hindi tayo mananatili doon sa pagkawalang alam. Hindi tayo mananatili doon sa pagkakilala kung ano lamang ang mayroon tayo. Kundi uunlad at uunlad tayo, lalawak at lalawak ang ating pagkaunawa at kaalaman. Lalawak at lalawak ang ating pagkaunawa sa pag-ibig. At ito po, it would take time for us. These are steps, di ba? Mga baibaitang ng pagkabuhay ang ating pagdadaanan. Ngunit sa pag-unlad pong ito, ay kaakibat din ito ang batas ng pagwawasak. Ang pagwawasak ay pangangailangan ng ating pag-unlad sapagkat mayroon tayong kinakailang iwan, mayroon tayong kinakailang bitawan na sa mga bagay na hindi na nagdudulot sa atin ng progress. Sa science, ang sinatawag dito ay ang natural selection, di po ba? Nag-umuunlad, evolusyon ng ating pagkatao at kasama po sa evolusyon na ito yung ating tinatawag na reformation at tinatawag nating pagbabago. Mga kapatid, ang mga batas na ito ay nakapaloob ang lahat ng buhay ng tao or kabuuan ng buhay ng tao sa mga batas na ito. Isa sa mga abot-sabi or ilang ang abot-sabi ang aking narinig at ibinahagi ng mga Batlaya. Ayon sa mga batas na ito, sapagkat ang mga batas na ito ay kinapapalooban or nakapaloob ang buhay ng tao sa mga batas ng ito. Hindi ang Diyos ang humahatol, hindi ang Diyos ang nagpaparusa. Ang uusig lamang sa atin ay ang ating mga gawa at ang ating paglabag sa mga batas. Ang mga batas ay absolute, objective, hindi po sila subjective.
So, absolute sila kung ano lamang ang mga bunga ng ating iginalaw, ang siyang ating aanihin. So, ito po ngayon ay isang pagkakataon sa atin upang mag-reflect at makita natin sa ating sarili, sa ating buhay, na ang mga pinagdadaanan pala natin, maging gaano man ito kabigat, ay bahagi ng proseso ng ating pag-unlad, bahagi ng proseso ng ating pagkatuto, at bahagi ng proseso ng lahat ng mga bagay na ipinapakilala sa atin. At sa pamamagitan po nito, hindi po tayo magkakaroon ng pag-iinggit na tinatawag sapagkat makikita natin ang pagiging pantay-pantay natin sa batas or sa mata ng Diyos na mayroon ang lahat ng pagkakataon at dadaanan natin lahat ang iba't ibang bahagi at antas ng kabuhayan at uri ng pamumuhay upang maunawaan lang natin na mayroon talagang iisang kaisahan ng lahat. At ito ay ang batas ng kaisahan or law of oneness na tinatawag nating nagmula tayo sa Diyos, sa iisang lakas, sa iisang espiritu at doon tayo magbabalik. Ito po ang magiging inspirasyon ng lahat at bawat isa sa atin upang sa gayon ay makapagpatuloy tayo sa pagsusuri at pag-uuri ng ating ako, pagkilala ng ating sarili ayon sa ating paggalaw at pagsusuri din ng ating pag-iisip, damdamin at kalooban upang sa gayon ay makita natin sino ako or masagot natin ang mga katanungang sino ako, saan ako nagmula, saan ako patutungo at bakit ako narito. Magkaugnay po ang pagkilala ng sarili sa pagkilala ng magabatas sapagkat ito po ang kabuuan ng pag-aaral na nauukol sa pagkilala sa isang lumikha. Ito lang po ang aking maikling kaunawaan sa mga pagkilala at pag-unawa sa mga batas na ito. At maraming salamat po sa pagkakataon at happy anniversary po ulit sa lahat at bawat isa at happy Mother's Day po. Maraming salamat, Brother Mark, for a wonderful explanation on the universal laws and kung paano ito nakakaapekto sa atin kung hindi natin nauunawaan o nalalaman ang mga ito. Kaya, kung alam natin ito, gagawin natin ang kakayanan natin nakaukol at nakadikit sa mga universal laws na ito. Kasi, ang sabi ni Mark nga kanina, katotohanan naman na whether you like it or not, kailangan tayong sumunod. Absolute. Ibig sabihin, everyone needs to follow. walang exempted. Everyone needs to follow. But if we break it, guess what happens? It comes back to us because of the cause and effect. Diba? So, ibig sabihin, kung nangyayari ito sa mga buhay natin o sa buhay ng iba, it's because the law is just in effect. We don't have to judge other people. It's because kung ano lang ang itinanim natin, yun lang ang aanihin natin. Kung ano lang ang ginawa natin, yun lang ang bumabalik sa atin. So therefore, we should not judge kasi lahat tayo dumadaan sa prosesong ito. Kung nasaan ang bawat isa, magpasalamat tayo at humingi lang ng lalong wanting to move forward, never going back. Kasi kung alam na natin ang sikliko ng buhay, it keeps going back and forth. Sinasabi kong minsan, bakit ginagawa ko naman ito, pero pabalik-balik pa rin, ganun pa rin. It's because it's wanting us to see something more. It's progressing us to the next level, to the next step. We just need to accept it and embrace it. So maraming salamat sa eye-opening on that, Brother Mark. And we'll see more of Brother Mark in the Philippines as he joined force with the Fruits in our retreat in the Philippines in 2026. So we move on to our next. I think it would be the continuation of the trivia. No, we're done with the trivia? Okay, we're done with the trivia then. So we'll move on to our own part of the Core Seats guest speaker.
We're so proud of this. We call her youth still kasi bata siya sa amin. But she is lahat ng mga guest speakers natin, mga matatanda ito kaysa sa atin, bata nga lang sa edad. But their spirits are more and advanced and progressed already. And so we find Janelle to be one as well. And we're so proud that she is part of the Fruits Core Seeds. Janelle shared with me that she believes one of her greatest purpose is to be a blessing to others, knowing that through this, she is serving the Father's purpose. She is an evangelist. Actually, she is also a president in her local in Qatar. She's right now in Qatar, and her time zone right there is I think 5 o'clock or 6 o'clock heading. She is also was opened with her spiritual gift of healing recently. And so, with that, she is gradually helping those in need physically, emotionally, mentally, and spiritually. Her daily habit includes dedicating 3 minutes each morning and evening to communicating with the Father, strengthening her guidance and protection. One of her greatest breakthroughs was witnessing her long awaited prayer answered after a decade of persistent prayer. Her father, who used to be not a spiritist, became one after more than a decade of persistent prayer. Now her whole family serves together, living proof that with unwavering faith and prayer, the Father fulfills his promises with his perfect time. Janelle lives by love and kindness daily, believing that choosing to be good costs nothing but brings immeasurable rewards. Captured in her personal saying, piliin mong maging mabuti, walang bayad, pero may sukli. And so currently serving as a female young president, as I've said, in Liwanag ng Buhay Qatar, Middle East. Without further ado, our own Fruits Core Seeds, Janelle Dizan. Wait, I did not introduce her topic. Her topic is cultivating the fruits of the Spirit and their significance. How do the fruits of the Spirit reveal the Father's gifts within you? What impact do they have in your everyday life, and how can you live and shape by them? Without, again, further ado, Janelle Dizan. Hello po, good morning po sa inyong lahat at magandang gabi. Magandang gabi na po sa inyo dyan. Alam ko na sa iba't ibang dako tayo ng bansa, no? But we are grateful kasi pinag-isa tayo ng Panginoon. And of course, happy first anniversary celebration of your third year togetherness, the fruits of the Holy Spirit. I cannot recall, or I think it's 2023 when I started joining Fruits of the Holy Spirit through Zoom. And I want to highlight it is because of Kuya Leslie. Kuya Les sent me a link that time. And then that's the start. So doon na nagsimula na nagjo-join ako as much as possible when I have time until now, until today. And I am very thankful. Hindi ko alam noon na Lola Marcy is kasama ninyo. So wala kong alam na it's even existing. It's just the link sent by Kuya Leslie. So nagpapasalamat ako sa kanya na kung hindi dahil sa kanya, hindi ko nakilala yung fruits of the Holy Spirit. At hindi ako nagkaroon ng, hindi na siya pangalawang pamilya eh. Ang dami na kasing grupo eh. So I am here po joining Liwanag ng Buhay Doha Qatar. And also kasama din po tayo sa bundok ng Betania sa Pilipinas. So kaming lahat ay bumabati at pumupugay po sa inyong lahat na mga opisyales mula sa President, kay Lola Marcy, sa Vice President, at sa lahat ng mga board and officers. No? Ang inyong pagpapagal, ang inyong sakripisyo ay nagbunga. If I still remember, as per my writings, you have 23 attendees online and you have 4 watchers in the YouTube. So
Pwede po ninyong palakpakan yung inyong mga sarili. Fruits of the Holy Spirit, members, officers, lahat na palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. This is to acknowledge yung lahat na inyong mga sakripisyo. No? This is the first anniversary celebration kasi sa 3 taon ninyong pagsasama, no, ngayon naging nasang buo, naging mas matibay na siya. At nagpaparami na lang kayo ng inyong mga bunga. And when Ate Len asked me if I can be the guest speaker, so of course, it's a pleasure. Pero kanina po, nung nagsasalita yung aking mga kasamang kabataan pa rin po kami, mukha lang kaming matanda. So, sabi ko, nahiya naman ako, medium pa lang dalawa pa lang medium yung mga lagi kong kausap, sina Brother Francis President. Nag-guilty ako actually. It's a guilt feeling siya na kasi before I was called in, I was given the chance to choose between medium or a healer. I choose to be a healer kasi sabi ko, hindi ko alam na meron palang sentro akong madadatnan sa Qatar. So kasi sabi ko, if I am a healer, kahit nasa ilalim ako ng puno, I can help yung mga fellow na kapatid natin sa loob at labas ng ating pananampalataya. But I don't know, maybe in time, if it's really intended for me, kung saan siya magbubukas. So nag-guilt feeling lang ako, sabi ko, buti pa sila, na-acknowledge na nila and they have started. Anyway, this is the topic that was given to me, cultivating the fruits of the Spirit and their significance. How do we cultivate the fruits of the Spirit? What is the significance of the fruits? So in Galatians 5:22-24, it is mentioned we have these fruits. We have 9 fruits: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Developing all these 9 qualities together, you can say you have love, but you don't have self-control. You can say you have joy, but you don't have patience. You can say you have kindness, but you don't have faithfulness. If the Holy Spirit is truly at work in your life, all these 9 qualities should be growing together. Hindi pwedeng isa lang yung nag-grow. They are growing together if only the Holy Spirit is truly at work in our life. But here's the challenge. Sabi nga, not everyone who looks godly is truly transformed. Some people try to force the fruit without the Spirit. In Matthew 7:16, ang sabi niya, Jesus said, you will know them by their fruits. That means your actions, your attitude is the evidence that the Spirit is really working in you. Whatever you nurture will grow. But how do we know if we are cultivating the fruits of the Spirit? How do we know that the fruits of the Holy Spirit is growing in your life? Ask yourself, is my love conditional or a reflection only of God's unconditional love? Do I have joy only when life is good? Or do I have joy even in struggles? That is the happening most of the time. Nagagalak lang ba tayo kapag komportable ang buhay? Or nagagalak tayo kapag nasusubukan din tayo? Is my peace dependent on any circumstances? Am I patient with people or do I easily lose my temper? Is my kindness selective or do I show it to everyone? If we are lacking in any one of this area, what is the reason and what is the answer? Why we are lacking? We just need to stay connected to the source. In John 15:5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. Ayun yung sagot sa bawat katanungan kung bakit minsan hindi natin
nakukultivate, hindi natin napapakita yung mga fruits sa ating buhay. Titingnan niyo po yung isang mansanas, mga magulang ko at kapatid. Kung tatanggalin mo yung isang mansanas sa puno, do you think it will grow? Do you think kusa siyang magiging matamis? Do you think kusa siyang dadami kung tatanggalin mo siya sa branches, sa puno na pinanggalingan niya? Of course, it will not. It will never. That is the answer. Pag kinip mo siya kung nasaan yung source niya, yung source of strength niya, yung source ng water niya, yung source ng sunlight niya, kung nasa saan yung roots niya, kinip mo siya doon, eventually, hindi lang magiging isa yung mansanas. Dadami siya. Mas magiging matamis pa siya sa paglaon ng panahon. The point is, when we stay connected to our roots, to our source, to God, yung mga fruits na gusto nating i-cultivate sa ating mga sarili, na gusto nating ipakita sa mga kasama natin, na gusto nating ipakilala, ay kusa siyang lalabas. It will naturally comes from within. If we really stay connected to Him. There is a difference if kung magko-connect ka lang sa Kanya ng hindi taos sa iyong puso. Kasi you can say na, I am attending Sabbath every Sunday, every Friday, for us it's every Friday. Pero hanggang ngayon, bakit kahit isa sa mga fruits hindi ko nakukultivate? Hindi ko nabibigyan ng buhay. You have to ask yourself, are you physically present and mentally absent? Yung lahat ng mga karunungan na naririnig ng iyong kaliwang tenga, kusang lumalabas sa kanang tenga. And now you are asking and you are blaming the Lord. Bakit ang tagal-tagal mo na sa pananampalataya, pero ni isa, wala kang nakukultivate. Wala kang napapakita. And then you are saying, you love God. You are saying you love your neighbor. But you are not even showing it. Sabi niya, sinungaling ka kung sinasabi mong mahal mo yung Panginoon, pero hindi mo napapatawad yung iyong kapatid na nagkasala sa iyo. That's simply a basic question, no? Kung tunay mo nang nakukultivate or napapalago yung mga prutas na meron ka, kusa na siyang lalabas. Kasi nanggagaling na siya sa puso. Hindi lang siya nanggagaling sa bibig. Minsan ito yung nagiging takot ng bawat ebanghelista din. They are afraid na magsalita sa harapan kasi they are thinking, hindi ko lahat nagagawa ng yung mga kaya kong sabihin sa harap. As much as possible na sinasabi kong mahal ko yung kapatid ko na nakikinig sa akin ngayon. Pero may mga other areas na mahina ako. Kaya ayoko munang magsalita. Kaya ayokong tumayo sa harapan. Kaya ayokong magpakilala. But you don't know kung ilan yung mga kaluluwa, yung mga kapatid na nahihil mo from within. Mula sa mga salita na nanggagaling sa iyo. At yung mga salitang iyon, hindi rin galing sa iyong isipan. Galing yun sa nag-iisang Diyos. Sapagkat ikaw ay isang kasangkapan lamang. Kasangkapan sa pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoon. Kasangkapan sa paggawa ng mabuti. Ang sabi po niya sa John 15:10, if you keep my commands, you will remain in my love. Just I have kept my Father's command and remain in His love. That is the answer. Kung tatanungin natin, what is the relevance of these fruits in our lives right now? In our lives here on earth. These fruits naturally comes if we remain connected to God. These are the practical implications for us to live out our faith in a tangible way. Kasi kung tunay na tayong sumusunod sa kanyang mga commands, sa kanyang mga kagustuhan, we know, it is even written, love, ang pag-ibig, ito ang tumatakip sa lahat ng kasalanan natin.
For every day na nakakagawa tayo ng mga kasalanan. And then, maipapakita lang natin through our actions yung pag-ibig. Natakpan lahat ng mga kasalanang nagawa mo. That is how great God is. At ganun, kalaki yung pagmamahal niya sa atin. Sabi po niya, malaya tayo. We have freedom. Na kahit alam mong you have to be patient, you have to give love, kailangan mong intindihin yung mga kapatid mo na nagkasala sa iyo. Ang daming mga fruits na kailangan mong i-imply sa buhay mo. The choice is within you. Kung isasabuhay natin yung kanyang mga salita, hindi tayo mahihirapan. Sabi po nila, meron lamang isang bagay na nahihirapan ang tao. Ang isang bagay na mahirap sa ating lahat at sa mundong ito, kapag ayaw ng tao. Kapag ayaw niyang mag-share ng pag-ibig. Kapag ayaw niyang maging patient. Kapag ayaw niyang umintindi. Kapag ayaw niyang magpatawad. Kapag ayaw niyang magpakumbaba. Yung kagustuhan ng tao at yung pag-ayaw niya sa mga bagay, yun yung pumipigil sa kanya upang maging isang mabuting anak ng isang Diyos. So sana, at hindi ko sinasabing ang tagal na natin kasi sa pananampalataya pero wala pa tayong nagagawa. Meron na. This is the reason why we are all here now. Because of that choice. We choose to be connected with Him right now. We choose to be connected to each other. Kasi alam natin, sa pamamagitan ng ating mga kapatid ngayon, nakakabayad tayo ng ating mga kasalanan. And sa pamamagitan ng ating mga kapatid ngayon na nakapaligid sa atin, nai-imply natin yung kagustuhan ng Panginoon. Sabi niya in Genesis, He created us in His own image and likeness. Ngayon, kung nakikilala mo ang iyong sarili na wala kang pagpapakumbaba, na walang pag-ibig sa iyo, na walang pag-iintindi at pag-unawa sa kapwa mo, how you will say that you are created in His own image and likeness? Diba? Sana sa bawat araw na lumilipas, sabi nga po kanina ng bit-bit ng Batlaya, ang oras ay ginto sa kanyang sarili. Time is gold in itself. Huwag nating hayaang lumipas yung oras na ito sa ating mga kamay, sa ating mga buhay, na hindi natin naipapakita yung tunay na kahalagahan ng ating purpose, bakit tayo napaparito. We know it already. Alam natin, even the process, how to cultivate each fruits, alam natin. There is a difference po between the gifts and the fruits. Yung fruits na ito yung magiging implication natin. Paano natin maisa sa buhay na tunay na nga tayong sumusunod sa Ama. Now, the choices is with us. Kung hahayaan nating lumipas yung bawat oras na lumilipas nang hindi tayo nakakagampan, nang hindi natin nasasabuhay, kawawa tayo pagdating ng araw. And I hope, when that time comes, huwag nating sisihin yung Panginoon. Kasi, sabi ko nga kanina, walang mahirap sa Panginoon at walang mahirap sa tao. Magiging mahirap lang yan kapag ayaw ng tao. No, siguro ito na lamang po yung aking may babahagi. Nag-i-struggle ako kasi hindi ko alam paano ko aanuhin yung 10 minutes. Ito po yung lagi ko pong struggle, but I hope I could share at sana po isa din po ako sa inyo na nakikipag-aral. Sana po nakapagbahagi ako at sana wag nating tingnan yung ating mga edad. Kung hindi man tayo agad nagsimula, sinasabi man nila may nauunang nahuhuli, may nahuhuling nauuna. Ang importante nag-umpisa ka. Kasi kawawa ka kung hanggang ngayon hindi ka pa nag-uumpisa. Yun lamang po at muli, maraming salamat po at maligayang anibersaryo sa inyong lahat at kami po ay nagpupugay at pumupuri po sa inyo. Maraming salamat po.